Tingnan mo nga. Boss. Ang halagang ito. Hindi pwede ang halagang ito. Dagdagan mo pa ng kaunti. Boss, buksan mo ang isang ito para sa akin. Ayos. Puro kulay pala ang laman nito. Hindi nga pala tinatawag na Jade Capital ang Jiangsu nang walang dahilan. Talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Ang huli. Presyong nakakadugo ng ilong at nakakalundag sa gulat. 100. Sa 100, hindi ka lugi. Hindi ka maluloko. Ganito nakaputol, ibinebenta pa sa 100. Kahit ipang-alalay sa mesa, nakakahiya ang batong ito. Kung sino ang bumili, siya ang kawawa. Bobo lang ang maglalabas ng pera para rito. Piauhua. Blue Water Piauhua. Hindi bababa sa 7 digit ang halaga nito. Sa hamak na pwestong ito, may ganitong kayamanang nakatago. At 100 lang ang hinihingi. Malaking kita ito. Boss. Magkano ang bagay na ito? 100. Ganito nakaputol ang batong ito. Kahit ibigay sa iba, walang tatanggap. Pang-alalay lang sa mesa. Bakit 100 ang hinihingi mo rito? Kung ganoon, magkano ang kaya mong ilabas? 20 ang pinakamataas. 20, sige, 20 na. Pinulot lang ang basag na batong ito sa tabi ng ilog. Kahit libre, walang may gusto. Naglabas pa talaga siya ng 20. Talagang napakalaking tanga niya. 20 lang, nakuha na niya. Talagang kakaiba ang kakayahan niya. Kuya Mingyuan. Tingnan mo ang pendant na iyon. Ang ganda, hindi ba? Karapat-dapat pa bang tingnan ang ganitong klase ng bagay? Dinudumihan nito ang mga mata ko. Sila pala ang magkasabwat na taksil at malandi. Bumalik na ang tagahatid ng pagkain. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Bulag ka ba? Tapos na tayo. Tapos na tayo. Wuxeru. Hindi ba nangako ka sa akin? Hindi ba sinabi mong pakakasalan mo ako kapag nakaipon na ako para sa down payment ngayong taon? Sa 10 metro kwadrado mong bahay. Iyong lumang bahay na tumutulo at inaamag. Karapat-dapat ba akong magmakaawa sa iyo para pakasalan mo ako? Suru. Mahigit 60 delivery ang ginawa ko ngayong araw. Sa susunod na buwan, makakahanap na tayo ng mas maayos na bahay. Si Mingyuan ay mula sa nangungunang pamilya ng mga jade appraiser sa Jiangsu. Ang ikalawang senorito ng pamilyang Shen. Kahit 600 delivery ang gawin mo bawat araw. Hindi mo pa rin kayang bumili ng isang cufflink niya. Yibusi. Magkamalay ka naman. Isa ka lang na tagahatid ng pagkain. Bakit mo ako pipilitin? Na mamuhay sa ganitong miserableng buhay. Shen Mingyuan, ano ang ginagawa mo? Ang tapang mo naman. Ano ka ba? Paano mo nagawang tawagin ako sa pangalan ko? Nandidiri ako. Ang singsing na ito ay iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ito ang tanging alaala nila sa akin. Bitawan mo ako agad. Mas mahalaga pa sa amin ang asong bantay ng pamilyang Shen. Pati ang kadena ng aso nito. Kaysa sa basurang hawak mo. Gamit iyan para mag-propose sa akin. Kahit ang taong walang hiya ay mahihiya para sa iyo. Huwag. Kayong lahat. Pumunta ka at palitan mo ng mas matibay. Lumayas ka. Hindi humaharang ang mabuting aso. Ang lupit mo. Tingnan mo, Yiwusi. Isa ka lang walang silbi. Pati ang nag-iisang singsing na iniwan ni na mama at papa. Hindi mo man lang naprotektahan. Ano pa ang kaya mong ingatan? Wusi. Ito ang blood jade na minana ng pamilya natin. Kailangan mong ingatan ito. Tama. May blood jade pa akong iniwan ni Lolo. Nagising na ang third eye ko. Nawala ang jade na iniwan sa akin ni Lolo. Huwag mong sabihing iyon ang jade. Na nagbukas ng aking divine eye. Pinakamalaking pinagmumulan ng raw jade sa buong bansa. Idarao sa Jiangsu ang International Appraisal Convention. Shen Mingyuan. Wuxeru. May utang kayo sa akin. Isa-isa kong sisingilin ang lahat. Karapat-dapat ba talagang tingnan ang basurang iyan? Dinumisan mo ang mga mata ko. Hindi ba ito ang dating delivery boy natin? Ilang delivery na ang natapos mo ngayon? Nakaipon ka na ba para sa renta? Yibusi, sinusundan mo ba ako? Wala ka bang hiya?
Kuya Mingyuan, bakit mo pa siya pinapansin? Bumababa ang antas ng usapan kapag kausap ang pulubi. Hindi nga ako nagreklamo kahit marumi ka. Ikaw pa talaga ang may ganang baliktarin ang sitwasyon. Paano mo naisipang mang-agaw ng pagkakataon? Isang lipad lang, diretso sa tuktok. Nasiraan ka ba ng bait ng masampal kita? Itinuturing mo pang kayamanan ang ganitong basura. Boss, 200 ang alok ko para sa batong ito. Kahit basura si Ibusi. Hanggat hindi ako, si Shen Mingyuan, pumapayag. Wala kang karapatang humawak dito. Ang yabang mo, second young master Shen. Ipapabalot ko na po ito para sa inyo. Boss, ako ang unang dumating. Pero hindi ka naman nagbayad. At saka, sa negosyo, kung sino ang pinakamataas ang alok, siya ang panalo. Second young master Shen. 200 para sa basag na batong ito. Mukhang wala ka ring alam sa jade gambling. Sino ang sinabi mong walang alam? Ang second young master ng pamilya Shen. Siya iyong 3 taon na ang nakalipas. At natalo ng 8 milyon sa jade gambling, hindi ba? Mas pinapabora ni Lolo Shen ang eldest Miss Shen. Ang second young master na ito. Pati ganito kapangit na bato ay inaagawan pa. Isa talagang spoiled here. Ang eldest Miss at second young master ay naglalaban para sa posisyon ng tagapagmana. Halos magpatayan na. Sa ganitong paningin, paano mananalo ang second young master? Ibusi, huwag kang bastos at huwag kang nagpapakawalang hiya. Bakit ko kailangang mahiya? Napapalitan ba ng hiya ang pera? Malaki nga ang mukha mo, second young master Shen. Pero natalo ka pa rin ng 8 milyon, hindi ba? Kapag binili mo ngayon ang basurang ito at iniuwi, malalaman ka ng buong appraisal circle ng Jiangzhou. Bilang second young master ng pamilya Shen, bumili siya ng pamato sa halagang 100. Kuya Mingyuan, magsisimula na ang appraisal convention. Lolo, kapag nalaman niyang bumili ka ng basag na bato, magagalit na naman siya. Huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Bilisan natin. Isipin mo, pati ang prestihiyosong pamilya Shen ay ganoon na lamang ang pagpapahalaga sa appraisal convention. Mukhang napakalaki ng halaga ng convention na ito. Hindi ito basta-basta. Second young master, ayaw mo na ba? Senorito. 20. Kukunin mo pa ba? Boss, 17 piraso at kalahati na lang ang pera ko. Tingnan mo. Kunin mo na. Sige, kunin mo na. Grabe, jackpot ako. Nagsusugal ng bato sina Miss Shen at Senorito Jiang sa Jiambauj Pavilion. Sabi nila, ang pusta ay ang Jiambauj Pavilion. Bilisan ninyo, tingnan natin. Siya iyong may alitan kay Shen Mingyuan. Ang panganay na Miss Shen. Kaaway ng kaaway ko, kaibigan ko. Hindi ko palalampasin ang ganitong palabas. Boss, pakibantayan mo muna ito. Babalikan ko ito maya-maya. Siya pala. Siya pala. Hindi ko na matiis ang sakit. Pakiusap, bilisan ninyo po. Hindi ba kanina nagmamadali ka? Bakit hindi bumubukas kahit katukin? Paumanhin po. May impormasyon po. Malapit na ang oras ng reservation. Salamat sa iyo. Walang anuman. Huwag mong kalimutang bigyan ako ng 5 bituin. Miss Shen, tingnan mo ang mukha niya. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Miss Shen, bakit ang malas ko ngayon? 3 bloke na ang sunod-sunod na pinutol niya. Ang Jiangli na ito, 3 taon na ang nakalipas. Ay nakapagputol ng Royal Purple sa auction sa Myanmar. Isa siyang tanyag na hari ng pagsusugal sa bato. Mahal na mahal siyang kinuha ni Senorito Shen Mingyuan. Malinaw na balak niyang agawin ang Jiambauj Pavilion niya. Kapag natalo niya ang Jiambauj Pavilion na nagkakahalaga ng 300 milyon. Sa pagsusugal sa bato, kahit ang sarili niyang ama ay hindi siya maililigtas. Kung ako ang tatanungin, dapat magpakasal na lang ang mga babae at mamuhay ng marangya. Bakit pa nila kailangang magpatakbo ng negosyo? 3 taon na ang nakalipas sa auction sa Myanmar. Gumamit ako ng batong nagkakahalaga ng 50,000. At nakapagputol ng Royal Purple Jade na nagkakahalaga ng 20 milyon. Nayanig ang buong Timog Silangang Asya. Miss Shen. Ngayon, siguradong magiging akin ang Jiambauj Pavilion mo. Shen Mingyuan. Hindi ganoon kadaling manalo ang tauhan mo sa harap mismo ng mga mata ko. Hindi ganoon kadali. Miss Shen. 3 bloke na ito. Napagkasunduan nating tigli-5 pagkakataon tayo. Kung hindi ka pa rin makapaglabas ng maganda, na mas mahusay pa sa aking High Ice Yellow Sun Green Jade, ang Jiambauj Pavilion na ito ay magiging akin na.
Hoy, mababang uri lang ang bato mo. Siya iyong delivery rider noong araw na iyon. Marunong din pala siyang magsuri ng bato. Saan galing ang batang ito? Alam mo ba ang mga patakaran ng Giant Bauge Pavilion? Miss Shen, kapag pumipili ng bato, wala kang karapatang sumingit. Matigas at siksik ang balat ng batong ito. May maluwag na mga batik sa ilang bahagi. Siguradong may magandang jade sa loob. Miss Shen, kung ano-ano lang ang sinasabi ng batang ito. Huwag na huwag mong paniniwalaan ang mga kasinungalingan niya. Peking kulay ang mga batik na ito. Patay na jade ang laman ng ilalim. Sa paghiwa mo ng batong iyan, kahit isang piraso para sa singsing ay hindi ka makukuha. Sayang lang ang isang pagkakataon. Gusto mo bang matalo si Miss Shen? Ikaw, Shen Qingyu. Ano ba ang nangyayari sa tauhan mo ngayon? Huwag kang mabagal at paligoy-ligoy. Pipili ka pa ba o hindi? Itong bloke na ito. Putulin mo. Wala naman itong laman. Impossible. Siguradong mali ang pagkakahiwa. Hiwain pa ng isa. May lumabas na napakalaking jade. Ito ay Old Mine Glassy Imperial Green Jade. Imperial Green Jade. Hindi bababa sa 10 milyon ang halaga nito. Ang Yellow Green Jade ni Senorito Jiang. Walang binatbat kumpara rito. Talagang nakapaglabas siya ng Imperial Green Jade. Hoy, walang hiyang bata, ano pa ang masasabi mo? Sa pares ng mga matang ito, mas marami na akong nasuring bato. Kaysa sa dami ng kinain mong kanin. Wala kang alam sa Jade Appraisal. Miss Shen, ako ang sumusuri ng Jade. Hindi ko kailangan ng nakikialam at nagbibigay ng komento. Pakiusap po. Ilabas ninyo ang walang kwentang batang ito. Paalisin ninyo siya. Binabati kita. Pero, baka pwede ninyong baligtarin muna ang bato. Tingnan ninyo ang likod. Sa tingin mo pa rin ba ay tataas ang halaga kapag hiniwa? Maliit na guhit lang iyan. Pagsusugal sa bato ito. Walang bagay na perpekto sa lahat ng aspeto. Maliit na guhit. Baka pwede ninyong tutukan ng flashlight mula sa gilid. Tingnan kung gaano kalalim ang guhit. Kung hindi kayo naniniwala, hiwain na natin ngayon ang pangalawang bahagi. Pustahan tayo. Tuloy-tuloy ang bitak hanggang dulo. Grabe, ang bobo ko. Kaunting balat lang ang natira. 200 yuan lang ang halaga nito, pinakamarami na. Totoo pala ang sinabi ng binatang iyon. Talagang huwag manghusga sa panlabas na anyo. Ano bang nangyayari sa mga tauhan ni Miss Shen ngayon? Hindi man lang makilala ang isang basurang bato. Kalagkarin ninyo siya palabas. Miss Shen, patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Sa susunod na bato, siguradong may magandang lalabas. Miss Shen. Miss Shen. Ito na ang huli mong pagkakataon. Mukhang hindi na maililigtas ang Giant Bauge Pavilion ngayon. Ikaw ang humawak. Maaari. Pero may kondisyon ako. May kondisyon ka pa talaga. Talaga ba, Miss Shen? Ililigtas ko ang napakalaking Giant Bauge Pavilion ninyo. Hindi man lang ba ako pwedeng magtakda ng kondisyon? Wala man lang kumpara noong nasa bahay mo ako. Magalang at kaibig-ibig. Ano ang sinabi mo? Wala. Ano ang kondisyon mo? Gusto kong maging chief appraiser ng pamilyang Shen. Nababaliw na ba ang taong ito? Gusto pa niyang hamunin ang pamilyang Shen. Tama. Sa panahon ngayon, kung sino-sino na lang ang lumilitaw. Ang chief appraiser ng pamilyang Shen. Ang salita ko ay kasing halaga ng 1,000 ginto. Hindi ko alam kung gaano nakatagal bakante ang posisyong ito. Walang nakaupo rito ng matatag. Makakaupo ka ba ng maayos? Subukan mo muna bago mo malaman. Miss Shen. Hindi ka talaga lugi kung kukunin mo ako. Ang hamak mong kapatid na si Shen Mingyuan. Kanina sa Antique Street, ay gumastos ng 200 yuan para bumili ng basurang bato. Kung hindi ko siya inudyukan, matagal na sanang winasak ni Shen Mingyuan. Ang mukha ng pamilya Shen ninyo. Kilala mo si Shen Mingyuan? Hindi lang basta kilala. May utang pa siyang kailangang singilin. CJ, kung ganoon, gamitin mo ang tunay mong kakayahan. Para makita ko mismo. Kung karapat dapat kang maging chief appraiser. Hiwain mo ang batong ito. Sobra naman itong katawa-tawa. Ipapangpusta ang pangtapak sa mesa sa isang lumang minahan. Akala ko, nagkataon lang na tumama ang bulag na pusa sa patay na daga. Nagkataon lang na nahulaan niya.
Hahaha. Ipakuha ko sa bodega. Basurang pangtapak sa mesa. Naglakas loob ka pang ilabas iyan para hiwain. Miss Shen, ito ba ang napili mong mahusay na katuwang? Miss Shen, hindi ko kayang hiwain ang batong ito. Bakit? Ang balat nito ay parang guppy wax-shell. Mukha itong mula sa lumang minahan. Pero napakagulo ng mga guhit sa loob. 99% ang posibilidad na basura ang lalabas. 30 taon na ako sa larangang ito. Kung ako ang maghihiwa ng batong ito, hindi na ako makapamumuhay ng maayos sa Jiangsu. Miss Shen, palitan na lang natin ito. Palitan na lang natin. Maghanap na lang ng iba. Huwag mong pahirapan ang veteranong master. Kapag ito ang hiniwa, para na ring winasak ang pangalan mo. Ako mismo ang hihiwa. Kung may mangyari, ako, si Shen Qingyu, ang buong mananagot. Shen Qingyu. Talaga bang ikaw mismo ang maghihiwa sa batong pangtapak na ito? Mukhang pagkatapos ng araw na ito. Mapapasakin na ang Jianbouge Pavilion. Paano ko ito hihiwaan? Ipasok ang talim ng patayo mula rito. Huwag kang lilihis. CJ. Tuyo at walang laman talaga. Miss Shen, itigil mo na. Madilim na kulay abo ang laman. Kahit hiwain pa ito ng 10 beses, abo pa rin ang lalabas. Kahit ang isang Diyos ay dumating, hindi na ito maililigtas. Kung ipagpapatuloy mo pa ang paghiwa, pati ang huling dangal ng pamilyang Shen ay mawawala. Isang patong ng madilim na abo. Hindi man lang umabot sa python belt. Ang batong ito ay hindi lalampas sa 200 piso. Gaya ng inaasahan, basura talaga. Shen Qingyu, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ilabas mo ang titulo ng Jianbouge Pavilion. Miss Shen, huwag mong kalimutan. Ikaw ang magiging chief appraiser ng pamilya ninyo. Ang isang chief appraiser na hindi man lang kayang ayusin ang isang batong pangtapa. Paano mo tutulungan ang hamak mong kapatid? Ituloy ang ikalawang hiwa. Talagang hindi titigil hanggat walang nakikitang himala. Eh ano ito? Buong kulay, high-grade icy jade. Yang green. Ang batong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Mula sa batong pangtapak, lumabas ang buong kulay na high-grade icy jade. Nanaginip ba ako? Lumang minahang guppy wax-shell na bato. Hindi ko man lang ito napansin. Isang tingin lang, nakita na niya agad ang tunay na laman. Sino ba talaga ang taong ito? Shuangjian. Bihira kitang makitang ganito kaseryoso. Sabihin mo, ano ang tingin mo sa binatang ito? Ayos ang kanyang paningin. Medyo mayabang lang. Sa tingin ko, napakakalmado niya. Noong pumipili siya ng bato, hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata. Iyan ang tunay na kumpiyansa. Ano naman kung ganoon? Ang ibig kong sabihin, tungkol sa International Appraisal Convention na ito, mas mabuti sigurong bantayan mo siyang mabuti. Lolo, isang pustahan lang naman ang napanalunan niya. Karapat-dapat ba talaga siyang pagtuunan ng pansin? Nang habang buhay na honorary chairman ng Appraisal Convention. Isang pustahan. Si Jiang Li ay isang alamat sa stone gambling. Ang Imperial Purple Jade noong 3 taon na ang nakalipas. Siya mismo ang nakapaglabas noon. Kung natalo ni Jiang Li ang batang ito, hindi pa ba sapat iyon? Binata, gusto kong makita kung ano ba talaga ang kaya mo. Impossible. Talagang imposible. Basurang pangsuporta lang iyan sa mesa. Ako mismo ang naghakot niyan mula sa bodega. Hindi man lang nabuksan ang balat. Paano nangyari iyon? Si Jiang Li ay malaking pangalan sa mundo ng stone gambling. Natalo talaga siya ng isang hamak na binatang walang pangalan. Itim ang balat ng batong ito. At puro uka at lubak. Mukha itong ordinaryong batong pangpatungan. Pero ang totoo, isa itong old mine black wax-shell. Nakapirmi ang batong ito sa pinakailalim ng old mine. Nang hindi bababa sa 300 taon. Mas matanda ito kaysa sa alinmang bato rito. Diyos ko, isang 300 taong old mine jade pala ito. Sa ganitong uri ng kayamanan, ginamit pa ito ni Jiang Li na pangpatong sa mesa. Boss Jiang, tanggap ko ang pagkatalo. Nanalo ako. Jiang Li, paano mo nagawang manalo? Mabuti na lang at dati akong nagde-deliver ng pagkain. Natutuhan ko ang ilang galaw para sa pagtatanggol sa sarili. Kung hindi, madudurog ng baliw na ito ang napakagandang batong iyon. Nanalo ka. Maaari ba akong makahingi ng 5-star rating ngayon?
Bibigyan kita ng 10 bituin. May husay sa pagkilala at may galing sa kamay. Talagang kakaiba ang binatang ito. Xuangjian, pumunta ka. Alamin mo ang lahat tungkol sa batang iyon. At iulat mo sa akin ng kumpleto. Lolo, aalamin ko agad. Ano ang pangalan mo? Yihusi. Mabuti. Magaling ka. Talagang maayos ako. Pasensya na at napahiya ko kayo ngayon. Bilang pagdiriwang. Sa pag-upo ko bilang bagong chief appraiser ng pamilyang Shen. 20% diskwento sa lahat ng gastusin ngayong araw. Ayos. Napakabukas palad naman. Kailangan kong sulitin ang araw na ito. Ano ang balak mong gawin pagkatapos nito? Balak kong sumali sa International Appraisal Convention. Ang kwalifikasyon para makapasok sa Appraisal Convention ay karaniwang ibinibigay lamang sa mga pamilyang eksperto sa antikes at sa mga taong may pangalan at katayuan. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang makalapit sa pintuan. Bilang chief appraiser ng pamilyang Shen, hindi pa ba sapat ang katayuan ko? Kung hindi sapat ang katayuan ng isang miyembro ng pamilyang Shen, sa buong Jiangsu na ito, malamang ay wala ng ibang kwalipikado. Mabuti kung ganoon. Pero, ang deadline ng pagpaparehistro para sa appraisal convention. Tapos na ang palugi. Mapapagal lang tayo ng walang kabuluhan. Sa kamay ng lolo ko, may hawak pa siyang isang rekomendasyon. Pagkalipas ng 2 araw, may salu-salo sa Shen Residence. Kung kaya mong sasalu-salo, ipakita roon ang isang dekalidad na rock jade. At mapasaya ang matanda. Malay mo, mapupunta sa bulsa mo ang rekomendasyong iyon. Kung ganoon, bakit pa ako magpapakahirap? Basta humanap na lang ako ng tapos at magandang jade para ipadala roon. Disente na, wala pang abala. Siguradong matutuwa pa rin ang matanda. Hindi mo naiintindihan. Buong buhay na ginugol ng lolo ko sa pagtatasa ng jade para yumaman. Para sa kanya, ang kaba ng isang hiwa na maaaring magtakda ng buhay o kamatayan ay mas nakaakit kaysa 100 nakahandang jade. Iyong batong ginawang patungan ng mesa. Lumabas pala roon ang 10 milyong ganap na kulay na high ice jade. Basura. Gumastos ako ng 300,000 para kunin ka. At iyan ang resulta na ibinibigay mo sa akin. Napaka-misteryoso ng Yihusi na iyon. Inimbestigahan ko siya. 3 araw lang ang nakalipas, delivery boy pa siya. Ngayon, marunong na siyang magtasa ng jade. Yihusi. Siya nga. Yihusi. Ano ang ginagawa niya sa Jianbouge Pavilion? Hindi lang siya naroon. Tinulungan pa niyang mailigtas ang Jianbouge Pavilion para kay Shen Qingyu. Ngayon, buong Jiangsu ay nag-uusap tungkol sa panganay na binibini ng Shen family. Sa tabi ng panganay na binibining si Shen, ay may lumitaw na isang batang may mata ng Diyos. Nakakatuwa naman. Ang basurang tinapakan ko ay gumapang pala pataas at kinagat ako. Kuya Mingyuan, ano ang alam ng basurang iyon sa pagtatasa ng jade? Siguradong nagkataon lang, parang pusang bulag na nakatisod sa patay na daga. Ano ba ang alam mo? Kahit nagkataon lang. Matapos ang lahat ng ito, tuluyan ng sumikat ang pangalan ni Shen Qingyu. Talagang bumukas na ang pinto ng kapalaran niya. May ganito na siyang katuwang ngayon. Paano ko pa maaagaw ang posisyon bilang tagapagmana ng Shen family? Ano pa ang ipambabala ko? Yihusi, dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Maligayang pagdating sa lungsod ng bato sa Jiangsu. Ang lungsod ng bato ay isa sa pinakamalalaking sentro ng kalakalan ng rock jade sa Jiangsu. Pero payo ko sa iyo, magpakumbaba ka ng kaunti. Malabo ang tubig dito. Hindi lang mga ordinaryong negosyante. Ang mga namimili rito, marami ring batang eksperto sa mga paligsahan sa pagtatasa ng jade. Ang naghahanap ng kayamanan dito. Bakit natatakot kang matalo ako? Nagpapaalala lang ako sa iyo. Ang mga taong makararating sa paligsahan sa hapunan ng Shen family ay walang inosente. Mas mabuting sapat ang tibay ng hawak mong baraha. Mas matibay pa. Kahit gaano katibay, walang makakatalo sa akin. Wala akong oras sa mga kalokohan mo. Heto na, dito na iyon. Iyan si Huang Laosan. Ang pinakamakapangyarihan sa lungsod ng bato. Totoong may magagandang jade siya. Pero napakaitim ng budhi niya. Niloloko niya ang mga bagong customer. Miss Shen, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Maupo kayo. Dumating ang kaibigan ko para pumili ng rock jade. CJ. Pero, Miss Shen, ang mga paninda sa pavilion ko
ay nagsisimula sa halagang 6 na numero. Ikaw, kaibigan. May dala ka bang sapat na pera? Hindi gaanong karami ang dala kong pera. Pero sapat ang mata ko sa jade. Sige, may yabang ka pala. Halika, pumili ka. Kapag tama ang napili mo, bibigyan kita ng 10% diskwento. Ang unang piraso ay may bingsyong jade na may lumulutang na bulaklak. Pero napakaraming bitak. 200,000 ang halaga nito. Ang ikalawang piraso ay ganking jade. Patay ang kulay. Walang halaga. Ang ikatlong piraso naman ay glass type imperial green jade. Manipis lang ang balat sa labas. At bato lang ang laman. Ang batong ito ay old mine material mula sa Haojiang. 800,000. Hindi na pwedeng tawaran. 800,000 para sa isang batong walang laman. Napakait ng puso mo, Boss Huang. Ano ang sinabi mo? Ang python belt na ito ay balat lang. Kalahating pulgada lang ang napasok ng kulay. Sa ilalim, puro watergrass inclusions. 800,000 ang puhunan. Pero pinakamalaki na ang balik ay 8,000. Ano bang alam mo? Ang pirasong ito. Magkano ang presyo? Sino ka ba? Isang basurang inanod ng ulan mula sa bundok. Kahit ipamigay ko sa iyo, ayos lang. Kung ganoon, ito na ang kukunin ko. Dinala ito ni Miss Shen. Anong klaseng tao ito? Basurang bato ang pinili. Hindi ba iyan basta panggugulo lang? Yihusi. Sigurado ka ba? Ang balat ng batong ito ay Wupi Waxshell. Ang nasa loob nito ay sapat para mangati ang mga mata ni Lolo Shen. At bumilis ang tibok ng puso niya. Tama ang nakita mo. Magtiwala ka sa akin. Huwag ka nang magtanong. Kapag nagtanong ka, sikreto iyon. Mura, kung hindi sapat ang mata mo, huwag mong piliting magpanggap. Kung wala kang sapat na husay, huwag kang matigas ang ulo. Ganito na lang. Mabait akong tao. Ibibigay ko sa iyo ang basurang batong ito. Bibigyan pa kita ng malinaw na direksyon. Bilhin mo ang batong ito. Bibigyan kita ng 20% diskwento. Hindi na kailangan. Ito mismo ang basurang batong gusto ko. Pero ano? Huwag mong sabihin gusto mong magpalit ng bato. Boss Huang. Magkasundo muna tayo sa isang kasulatan. Isang sirang bato lang naman ito. Natatakot ka bang magsisi ako? Sige, pipirma ako. Salamat. Ay, Senorito Shen. Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Sakto, may isang manloloko ritong nanggugulo. Ay, Yibusi, ilang araw tayong hindi nagkita. Hindi ka na nagde-deliver at namumulot ka na lang ng basura. Kuya Mingyuan, tingnan mo ang pinili niyang bato. Ang dumi-dumi. Senorito Shen. Nagkita na naman tayo. Ito ba ang yaman na pinili mo? Talagang nakakatawa. Yaman ba ang tawag dyan? Magkita tayo sa hapunan ngayong gabi. Anong karapatan mo para dumalo sa hapunan? Karapat dapat ka rin bang pumunta sa hapunan ng pamilya Shen? Huwag ka nang mangarap na makapasok. Ang trabaho mo ay magbitbit lang ng mga bandeha. Nandidiri ang pamilya Shen sa maruming tulad mo. Tumahimik ka. Ako ang nagpadala ng imbitasyon. May reklamo ka ba? Shen Qingyu. Nangangahas kang isama ang basurang ito sa hapunan. Mukhang gusto rin ninyong makuha ang natitirang titulo ng mahusay na appraiser. Nahawak ng matandang amo. CJ. Dahil mukhang kampante ka naman. May lakas ka bang tumaya sa akin? Ano ang pusta? Maglalabas ako ng 80,000 para bilhin ang lumang jade na iyon ni Boss Huang. Ilabas mo naman ang basurang hawak mo. Sa hapunan, bubuksan natin ito sa harap ng lahat. Kung kaninong bato ang mas mahal, siya ang panalo. Hindi ba lantaran na itong pambubuli? 80,000 lumang jade laban sa isang basurang bato. Paano magiging patas ang laban? Pwede. Pero, Senorito Shen, kung matalo ka, ano ang gagawin mo? Matatalo ako. Ako, ang ikalawang senorito ng pamilya Shen. Matatalo sa isang delivery boy. Kung matalo ako, bibigyan kita ng 80,000. At luluhod ako sa harap ng lahat ng 3 beses. Kung matalo ka, lumuhod ka sa harap ko ng 3 beses. Umalis ka sa Jiangzhou. At huwag nang bumalik kailanman. Yihusi. Bakit natatakot ka ng tumaya? Kanina, ang lakas mong mag-ingay. Yihusi. Kung ayaw mong tumaya, umamin ka na agad sa pagkatalo. Mataas ang pamantayan sa tahanan ng pamilya Shen. Hindi tinatanggap ang mga tulad mong hamak. Huwag mong dungisan ang paningin ko. Ayos, kasunduan na. May katibayan ang kasunduan. Yihusi. Tingnan natin kung paano ka mapapahiya mamaya. Sigurado ka ba talaga?
80,000 ang halaga ng lumang jade na iyon. Miss Shen, ako na ang bahala. CJ, kita tayo mamayang gabi. Kawili-wili. Nangangahas pala siyang tumaya laban sa ikalawang senorito ng pamilya Shen. Ang batong hawak ni Wusi. Basura lang ba talaga? Ang hapunan ng pamilya Shen ay nagiging kawili-wili na rin sa wakas. Tumigil ka riyan. Ano ang ginagawa mo? Pumupunta ako sa hapunan. Dumalo ka sa hapunan ng pamilya Shen. Bata. Sino ba ang pumupunta sa hapunan ng pamilya Shen nang walang mamahaling kotse? At ang tulad mong sumakay lang ng taxi ay akala mo makakapasok. Lumayo ka. Huwag kang nakaharang dito. Bakit mas astig pa ang aso ng pamilya Shen kaysa sa amo nito? Sino ang tinatawag mong aso? Kung sino ang sumagot, siya ang aso. Hindi ba iyan ang namumulot ng basura? Senorito Shen, dumating na po kayo. Guardia. Bilisan mo at paalisin ang taong ito. Ano ba ang hapunan ng pamilya Shen? Pati pusa at aso pwedeng makapasok. Sino ang nag-utos sa iyong paalisin siya? Ako mismo ang nagbigay sa kanya ng imbitasyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang humarang sa bisita? Ate, tingnan mo. Ano ang tinitingnan mo sa kanya? Tingnan mo, sumakay lang siya ng taxi papunta rito. At hindi man lang marangal ang suot niya. Inalagaan ka ng pamilya Shen para maging mapangmata at mapagmataas. Shen Qingyu, nagdala ka pa ng ganitong tao sa hapunan. Hindi ka ba natatakot magalit si Lolo? Hindi ko alam kung magagalit si Lolo. Pero kung matalo ka sa pagsusuri ng jade, kailangan mong gawin iyon sa harap ng lahat at yumuko ng maramihan. CJ, mabuti. Gusto kong makita kung paano magiging kayamanan ang isang basag na bato. Palitan ang bantay sa pinto. Palitan ang bantay sa pinto. Hindi na kailanman tatanggapin ng pamilya Shen ang taong ito. Ek, nagkamali ako. Hindi ko alam na siya pala ay isang marangal na panauhing inimbitahan ninyo. Ek, para sa isang estranghero, pinalalayas mo ako. 12 taon na akong naglilingkod sa pamilya Shen. Maaaring wala akong malaking ambag pero nagtiis ako para sa pamilyang ito. Kahit si Lolo Shen kapag nakita ako, ay kailangan pa ring tumango bilang paggalang. Ginoo, nagkamali ako. May mga mata ako pero hindi ko nakilala ang tunay na bundok. Sana po ay palampasin ninyo ang pagkakamali ng isang hamak na tulad ko. Tulungan ninyo po akong magsabi ng ilang salita. Alam ko na ang pagkakamali ko. Opo, alam ko na. Alam ko na. Mula ngayon, didilat na talaga ako. Sayang ka. Ang pinakakinaiinisan ko ay ang mga taong tulad mo. Mga asong umaapi sa kapwa dahil nakasandal sa kapangyarihan, gaya ni Shen Mingyuan. Dalhin siya palabas. Akala ko pa naman ipagtatanggol mo siya. Magpapakita ka ng awa sa ganitong tao. Iyan ay kalupitan mo sa sarili mo. Ganyan ka lang talaga pumunta. Ano pa ba ang isusuot ko? Ito na ang buong yaman ko, isang pares lang ng damit. Hawakan mo ito. Miss Shen, ituring mo na itong regalo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ayoko lang mapahiya ka at masira ang pangalan ko. Nagsimula na ang handaan. Iyan si Master Zhang. Sabi nila, 30 taon na siyang hindi nagkakamali sa pagsusuri. Nagawa pa ni Senorito Shen na mapapayag siya. Narinig na ba ninyo? Ginawa ni Shen Qingyu na Chief Appraiser ang isang delivery rider. Chief Appraiser. 3 taon ng bakante ang posisyong ito sa pamilya Shen. Ni ang hari ng Jade Gambling na si Jiang Li ay hindi nakapanatili roon. At isang delivery rider ang karapat-dapat dito. Kuya Mingyuan. Huwag mo namang sabihin iyan. May supernatural vision siya. Kung mayroon niya siyang supernatural vision, kailangan pa ba niyang maghatid ng pagkain? Nabihag ng husto si Shen Qingyu ng ganitong manlolokong galing sa lansangan. Ipinahiya niya ng todo ang pamilya Shen. Sa ganyang paningin, karapat-dapat pa siyang maging tagapagmana. Siya ba ang appraiser na dinala ni Miss Shen? Hindi mukhang delivery rider ang aura niya. Ang cufflink na iyan, glass-type Imperial Green Jade ba? Napakarangal ng dating niya. Kahit isang piraso lang yan, nagkakahalaga na ng 8 digit. Isa lang siyang hamak na tao. Anong karapatan niyang magsuot ng ganoon kamahal na cufflink? Isa lang siyang hamak na tao. Anong karapatan niyang magsuot ng ganoon kamahal na cufflink? Iyan ang cufflink na binili ng lolo sa napakataas na halaga noon. 2 taon ko iyong hiningi pero hindi ko man lang nakuha. Hindi ko akalaing ibibigay pala niya ito kay Shen Qingyu. Ang matandang iyan. Hindi ba yan si ang tagahatid? Siguradong hindi mura ang renta sa suite na iyan sa isang araw. Yibusi, akala mo ba dahil nakadikit ka kay Shen Qingyu, makakaahon ka na? Ngayong gabi, ipapaalam ko sa iyo. Ang basurang tulad mo ay karapat-dapat lamang yurakan sa ilalim ng paa ko magpakailanman. Wuxuru. Wuxuru. Kahit gaano kakapal ang pulbo sa mukha mo, hindi pa rin ito matatakpan ang mga kulubot sa gilid ng mga mata mo.
Hindi ba sinabi na sa iyo ni Shen Mingyuan? Shen Mingyuan, tumahimik ka nga. Si Yibusi ang punong Jade Appraiser ng pamilya Shen. Siya ang punong appraiser. Shen Qingyu. Lalong bumababa ang standards mo ngayon. Kahit sinong kung sino-sino, inuuwi mo na. Talagang katawa-tawa. Mukhang nagkamali ng tingin si Ate Shen ngayon. Senorito Shen. Karapat-dapat ba ako o hindi? Hindi ikaw ang masusunod dito. Isa ka lang namang delivery rider. At naglakas loob ka pang sumagot sa akin. Akala mo ba, dahil nakasuot ka ng suit, kabilang ka na sa nakatataas? Sa kaibuturan mo, tagahatid ka pa rin. Tama si Senorito Shen. Totoo, naghatid ako ng pagkain noon. Pero, kahit paano, sarili kong sikap ang ipinangtutustos ko sa buhay. Hindi tulad ng ibang tao, na umaasa sa pera ng tatay. Pero kung umasta, akala mo kung sino. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Shen Mingyuan. Balak mong manakit sa isang piging. Saan mo inilagay ang pangalan ng pamilya Shen? CJ. Sige, kung hindi mo ako hahayaang kumilos. Tatalunin ko siya ng marangal at patas. Sa pamamagitan ng Jade Gambling. Yibusi. Ang pustahan sa lungsod ng bato. Huwag mong sabihing aatras ka na at hindi tutuparin ang usapan. May pustahan. Anong pustahan? Mukhang may magandang palabas tayong mapapanood. Ano ang kinatatakutan ko? CJ. Kung matalo ka, 3 beses kang luluhod at yuyuko sa harap ko. At umalis ka sa Jiangzhou. Aminin mo rin sa harap ng lahat na isa kang manlolokong palamuti sa mundo ng Jade. Hindi ka karapat-dapat maging punong Jade Appraiser ng pamilya Shen. At ikaw naman, Shen Qingyu. Aminin mo sa harap ng lahat na bulag ang naging pasya mo. Bawiin mo ang posisyon niya bilang punong appraiser. At ipahayag sa lahat na ikaw, Shen Qingyu, ay hindi karapat-dapat na maging tagapagmana ng pamilya Shen. Shen Mingyuan, huwag kang sumobra. Ano? Umatras ka na ba? Kung natatakot ka, lumuhod ka ngayon at yumuko. Pagkatapos, umalis ka sa pamilya Shen. Itinuturing ng kasunduan. Pero, Senorito Shen, kung matalo ka, bukod sa mga naunang kondisyon, kailangan mo ring aminin sa harap ng lahat na isa kang inutil na umaasa lamang sa pera ng tatay mo. At hindi man lang pumapantay sa isang daliri ko. Sige, iyon na ang napagkasunduan. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong magiging kahiya-hiya ang pagkamatay mo. Kung pustahan ang pag-usapan, hayaan mong ako ang matandang ito ang magsilbing saksi. Ikaw ba ang tinatawag ni Qingyu na taong may banal na mata? Lolo Shen. Gumastos ka ng 3 milyon para kay Jiangli. Hindi pa tayo tapos magkwentahan. At nagawa mo pang magyabang sa handaan ngayon. Lolo, gusto ko lang ilantad ang sinungaling na ito. Hindi natin siya pwedeng hayaang gamitin ang pangalan ng pamilyang Shen para manloko. Nagyayabang at nanloloko. Sige, tingnan natin kung sino talaga ang sinungaling. Bata, kung talagang may kakayahan ka, maaari kitang irekomenda sa Jade Appraisal Convention. Kaya kitang bigyan yan. Pero kung matalo ka, papayag kang parusahan ayon sa gusto namin. CJ, wala nang maraming salita. Magsimula na tayo. Ito ay lumang materyal mula sa laoking ng Haojiang. Malinaw ang python banding. Matingkad ang mga pine flower pattern. Siguradong may mataas na kalidad na jade sa loob. Nasaan ang basura mong bato? Huwag mong sabihing hindi mo ito kayang ilabas ngayon. Napakalaki naman ng agwat ng kalidad. Yibusi, ihahambing mo ang basurang ito na pantukod sa mesa. Sa 80,000 lumang materyal ko. Lolo, kailangan pa ba nating ituloy ang kalokohang ito? Hindi sinusukat ng bato ang yaman o kahirapan. Malalaman lang kapag nabuksan na. Buksan ang bato. Unahin mong hiwain ang akin. Ipakita natin sa lahat. Ito ang tunay na kakayahan. Kung ano ang gusto ng bisita, iyon ang masusunod. Senorito Mingyuan, mauna kayo. CJ, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Dito mo hiwain. Huwag mong masira ang jadete sa loob. May green na agad, ang bilis naman. Totoong glass type jade ito. Nakita mo ba? Ito ang galing ko sa pagsusuri ng bato. Ito. Painted green lang ito. Ano ang ibig sabihin ng painted green? Painted green. Nilalagyan lang ito ng pandikit. Tapos dinidikitan ng manipis na berdeng balat para lokohin ka. Puro puting latak ang nasa ilalim. Isang bagsak lang ng kutsilyo. Guguho at magiging abo ang jade na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Wala man lang maririnig na tunog. Impossible. Sinabi ni Huang Laosan na lumang materyal ito. 80,000. Bumili ka pala ng isang basurang bato. Senorito Shen. Nagkamali ka ng tingin. Senorito Shen. Gawa lang pala ang python banding. Pati ang pine flower pattern ay kinulayan. Ginawa kang malaking tanga at kinatay kanila. Alam mo na pala iyon noon pa. Sinadya mong panoorin akong mapahiya.
Sa stone gambling, ang tinitingnan ay ang husay ng mata. Ikaw mismo ang nagkamali ng tingin. Sino ang dapat mong sisihin? Ming Yuan. Huwag kang mawala ng kontrol. Umatras ka. 80,000 lang iyan. Kaya itong bayaran ng pamilyang Shen. Gumawa ng hiwa sa anggulong 45 degrees, diretso hanggang ilalim. Paano kung masira ang jadete sa loob? Sundin mo siya. Kapag may nangyari, ako ang mananagot. Wala nang pag-asa. Gray na balat, puting laman. Karaniwang basurang bato. Nasayang lang ang pananabik ng lahat. Yibusi. Ito ba ang tinatawag mong kayamanan? Kahit natalo ako. Pero hindi ka pa rin mananalo. Ituloy ang ika-6 na hiwa. Baliktarin ang kabilang panig. Glass type, full color Imperial Green Jade ito. May Imperial Green Jade sa basurang bato. Tingnan ko. Tunay ng Imperial Green Jade. 10 taon na akong walang nakikitang ganitong kalidad. Impossible. Isang mumurahing bato mula sa tira-tirang paninda, tinitimbang pa kada kilo. Paano magkakaroon ng Imperial Green Jade? Ituloy mo ang paghiwa. Buksan mo ang buong bato para sa akin. Ang batong ito ay malamang na. Manipis lang ang berdeng balat. Puro puting cotton at bitak ang loob. Basura pa rin ang basura. Kahit gaano kaganda ang swerte, hindi nito mababago ang kapalaran. Humiwa pa. Humiwa ng mas malalim. Baguhin ang direksyon. Humiwa pa. Alisin ang buong balat. Hindi ako naniniwala. Parang puro jade ang buong bato. Hindi ito maaari. Paano magkakaroon ng ganitong bagay sa tambak ng basura? Glass type, full color Imperial Green Jade. Ang ganitong kalidad ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong yuan. Kaibigang Nye, napakaganda ng materyales na ito. Paano mo ito nakuha? Malaki ang utang na loob ko kay Boss Huang. Ibinigay niya sa akin ng libre ang batong ito. Libre niya itong ibinigay. Napakabukas palad ni Boss Huang. Sandali, parang may mali. Kilala si Huang San sa pagiging kuripot. Sumikat na ang araw sa kanluran. Senorito Shen. Natalo ka. Sundin mo ang pustahan. Natalo ka. Sundin mo ang pustahan. 1 milyong cash. Dagdag ang 3 malalakas na sampal. Ikaw mismo ang gagawa. O tutulungan kita. Walang hiya ka. Ikaw mismo ang gumawa ng pustahan. Tinutupad ng angka ng Shen ang bawat salita nito. Sarili mong dangal ang nawala. Gusto mo pa bang ipahiya ng husto ang pamilyang Shen? Sandali. Ano pa ba ang gusto mo? Wala akong hinihingi. Ang 1 milyong dapat mong bayaran ay hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Kahanga-hanga ang iyong banal na mata. Iyon na ang nominasyon para sa rekomendadong pangalan sa International Appraisal Congress. Maraming salamat po, Lolo. Binabati kita, Chief Appraiser. Sinabi ko nang hindi kita bibigyan. Shuangjian, dalhin mo si Iusi para makipagkita sa akin. Opo, Lolo. Salamat sa iyo. Para saan ang pasasalamat? Salamat sa pagtulong mong mapanatili ang dangal ng pamilyang Shen. At salamat dahil ipinakita mo sa akin na may pag-asa pa ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Miss Shen, may bulaklak sa balikat mo. Mukhang hindi magandang oras ang pagdating ko. Sino ka? Ito si Miss Qin Shuangjian. Buhay na honorary chairwoman ng International Appraisal Congress. At apo ni Lolo Qin. Gustong makipagkita sa iyo ng lolo ko. Gustong makipagkita ni Lolo Qin kay Ginoong Ye. Nasa kamay niya ang nominasyon mula sa Jiangzhou Appraisal Center na pinapangarap ng lahat ng Jade Appraiser. Ang pinakamataas na luklukan na pinapangarap ng lahat. Kung makapapasa ka sa pagsusuri. Sa oras na iyon, sa gantimpala para sa kampiyon ng Jade Appraisal Congress. Magdaragdag pa ng 1 pwesto para sa mga mapipili. Jiangzhou Gem Appraisal Center. Ibig sabihin, makakakuha ka na ng permanenteng posisyon. Espesyal itong inihanda para sa iyo.
Sapat na itong patunay ng tiwala ng lolo ko sa iyo. Gusto mong makapasok sa National Gem Appraisal Center. Pero hindi ganoon kadali. Kung talagang may kakayahan ka, bakit hindi mo subukan? CJ, pupunta ako para makipagkita kay Lolo Kin. Mauuna na kayo, Ginoong Ye. Ang Rolls-Royce team, ha? Yibusi. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Jianggo Gem Appraisal Center? Ibig sabihin, maaabot mo ang pinakapuso ng supply ng jade. At hindi lang iyon. Ang National Gem Appraisal Center ang pinakamataas na otoridad sa mundo ng jade gambling sa Jiangzhou. Kapag nakapasok ka sa center, magkakaroon ka ng kwalifikasyon at pananagutan na humawak ng pinakamataas na uri ng raw jade sa Jiangzhou. Ng Jianggo, may kakayahan ka ba para roon? Lolo Qin, ilabas mo na ang hamon. Handa ako. Gawin natin ng buong tapang. Shuangjian, kunin mo rito ang mga raw jade. May 5 raw jade dito. Iba-iba ang anyo ng kanilang balat at bukana. Alin ang makapaglalabas ng mataas na uri ng jade? Ang una ay white rock skin. Maxi siya opening. Masikip ang balat at pino, parang may waxy na kinang. Pero sa bukas na bahagi, kulay abo ang fog layer. Katamtaman lang ang sansa. Ang ikalawa ay yellow sand skin. Sa tingin ko, malaking makan opening ito. May antline sa balat. Pero magaan ang pakiramdam kapag binubuhat. Water jade ito. Makan opening. May ganitong antline sa balat. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na mailamat sa loob. Mataas ang sansa sa water jade. Pero ang isang ito ay magandang pangbukas. Maitim at makintab ang balat. Karaniwang black crow sand ito. Masikip ang balat at pino ang buhangin. Kapag tinapatan ng flashlight, mahaba ang waterhead na nakikita. Kung tama ang hinala ko. Kapag hiniwa, hindi bababa sa glutinous ice jade ang lalabas. Baka umabot pa sa high ice jade. Brick material lang ang tatlong ito. Hindi sulit buksan. Mailaman ang dalawang ito. Lalo na ang black crow sand na ito. May magagandang bagay na maaaring lumabas. CJ, talagang pambihira ang iyong mata ng Diyos. Iyong moxie siya na ba to? Ipinahiwa ko na iyon dati. Puro lumot ang nasa loob. Ang water jade na makan. Sa isang hiwa lang, nabiyak ito sa 8 piraso. Tama lahat ng nakita mo. Ang talas ng paningin mong ito ay sapat para makapasok sa Gem Appraisal Center. Talagang hindi lang siya nagyayabang. Yibusi, handa ka bang tanggapin ang rekomendasyon ko na sumali sa Jade Appraisal Congress na ito at sumailalim sa pagsusuri bilang reserve member ng Jianggo Gem Appraisal Center para sa opisyal na pagtatasa? Handa ako. Mabuting bata. Sa malaking komperensya, hindi lang ang sarili mo ang kakatawanin mo, kundi pati ang reputasyon ng Jiangzhou Appraisal Center. Maghanda kang mabuti. Huwag mo akong biguin. Opo, Lolo. Shen Mingyuan. Ang kahihiyang idinulot mo sa akin. Bababawin ko ng marangal sa komperensya. Bumaba ka na at maghanda. Naghihintay sa iyo si Miss Shen sa may pintuan. Ihahatid kita. Kumusta? Binigyan ako ni Lolo Qin ng isang pagkakataon. Isang pagkakataong makapagpakita sa appraisal conference. Bilang reserve member ng Jiangzhou Appraisal Center. At mapansin ng lahat, mas may bigat ito kaysa basta makuha ang titulo ng kampiyon. Talaga, napakaganda naman. Pero, habang lumalaki ang pagkakataon, dumarami rin ang mga matang nakatutok sa iyo. Ano naman? Akala mo ba matatakot ako sa kanila? Halimbawa, kay Shen Mingyuan, ang ikalawang batang amo ng pamilyang Shen. Hindi kanya hahayaang basta-basta umakyat sa entablado. Huwag kang mag-alala. Wala pang taong kayang magpataob sa akin. Na ipinapanganak pa lang. Huwag mo akong biguin. Lolo, pinaiwan ninyo ako. May sasabihin po ba kayo? Shuangjian. Ano sa tingin mo kay Uzi na batang iyon? Kumusta siya? Matalas ang mata, matatag ang loob. Hindi mayabang at hindi rin mababa ang tingin sa sarili. Isa siyang taong may tunay na kakayahan. At hindi lang iyon. Sa larangan ng Jade Appraisal. Mahirap siyang tapatan sa buong Jiangzhou. Kung matutulungan ng taong ito ang pamilya Qin. Hindi lang sa mundo ng Jade Appraisal sa Jiangzhou, kundi maging sa buong Jiangzhou. Magkakaroon tayo ng pwesto. Shuangjian, may ipapagawa sa iyo si Lolo. Mahalaga ito sa kinabukasan ng pamilya Qin. Sabihin ninyo po, Lolo, dapat mong mapasa iyo si Iwusi. Kahit anong paraan ang gamitin mo. Kahit kailangan mong gumawa ng paraan na hindi karaniwan.
Gawin mo siyang manugang ng pamilya Kin. Gawin mo siyang lalaki mo. Basta mapanatili mo siya sa tabi mo. Kalahati ng kayamanan ng pamilya Kin. Ang magiging dot mo. Seryoso po kayo, Lolo. Mukha ba akong taong nagsasalita ng walang isip? Ang ganitong klaseng mabuting lalaki. Kapag pinalampas mo, wala ka nang makikitang kapalit. Kaya minamadali ninyo akong ipakasal. Hindi ito basta pagpapakasal. Isa itong pamumuhunan sa lalaking di kalidad. Kahit hindi ninyo sabihin, hindi ko rin siya pakakawalan. Ang mga bagay na napupusuan ko. Hindi pa kailanman nakalampas sa aking mga kamay. Ganoon ang bato. Ganoon din ang tao. Mabuti. Iyan ang hinihintay kong marinig mula sa iyo. Masyadong konserbatibo ang damit na ito. Para sa lalaking hindi tinatabla ng mga paligoy-ligoy. Kailangan ng mas matinding gamot. Ang ulong ito, sinasabi ng bibig na ayaw ng dote. Pero ang mga paa naman, mas mabilis pa sa lahat ang pagtakbo. Kalahati ng kayamanan ha. Masakit sa bulsa. Pero, sulit. Sumakay ka na. Miskin. Sa kalaliman ng gabi, tinawagan mo ako. Magsisimula na ang Jade Appraisal Congress sa Makalawa. Ang format at mga kalaban. Wala kang alam sa kahit isa roon. Tutulungan kitang mag-review. Mag-review. Kailangan bang magbihis ka ng ganito para mag-review? May ganito akong kagandang katawan. Siyempre, dapat ko itong gamitin para pagpalain ang sangkatauhan. Hotel. Suite. Ano? Baka kainin kita. Ang kinatatakutan ko ay ikaw. Miskin. May masamang balak ka. Umupo ka. Ang babaeng ito. Talagang pinaghandaan niya ito. Halika, umupo ka rito. Maririnig mo ba ako mula sa ganoon kalayo? 2 round ang Jade Appraisal Congress. Unang round. Blind Appraisal. May kabuang 50 rock stones. Sa loob ng takdang oras, susuriin ang bawat bato. Ang quality at tinatayang halaga ng bato. Ang kabuang puntos ang magpapapasok sa nangungunang dalawa. Final round. 100 rock stones. Isang bato lamang ang maaaring piliin ng bawat kalahok. Puputulin ito mismo sa lugar. Mananalo ang may pinakamataas na halaga. Ang kampiyon ay tatanggap ng 10 milyong premyo. At direktang makakapasok sa Jiangsu Appraisal Center. Ibig sabihin, makukuha mo ang posisyong gusto mo. Miskin, nagtuturo ka ba sa akin o naglalatag ng bitag? Sinasabi ko ito sa iyo. Sa loob at labas ng entablado may mga taong gagawa ng paraan para magkamali ka. Kailangan mong matutong. Manatiling kalmado sa gitna ng panggugulo. Ganito ka magbibihis habang tinuturuan mo ako. Mahirap para sa akin ang manatiling kalmado. Dahil wala ang isip mo sa mga patakaran. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ikaw na walang kwentang karibal. Shen Mingyuan. Nagpatawag siya ng isang dalubhasa. Sino? Si Hu Chayansheng ang mata ng multo. 20 taon na ang nakalipas sa sugalan ng Jade sa Myanmar. 3 Imperial Green Jade ang sunod-sunod niyang nahugot. Halos 10 taon na siyang retirado. Ayon sa sabi-sabi kayang makakita ng isang dipang lalim sa loob ng balat ng bato ang kanyang mga mata ng multo. Para mapapayag siya ni Shen Mingyuan. Gumastos siya ng 30 milyon. Subok na subok ang husay ni Hu Chayansheng. Siguradong magkakaharap kayo ngayon. 30 milyon. Sa pagkakataong ito talagang isinugal ni Shen Mingyuan ang lahat. Mata ng multo. Kung ganoon, mas mabuti. Para makita niya kung ano ang tinatawag na tunay na walang kapantay na dalubhasa sa Jade Appraisal. At pagkatapos, iyon na. Iyon na lang. Akin ang natitirang oras. Ano ang ibig mong sabihin? Buwisit. Ano ang binabalak ng babaeng ito? Sa totoo lang, bukod sa Jade Appraisal Congress, may mas kawili-wili pang bagay. Halimbawa, ako. Miskin. Ano ang ginagawa mo? Ginoong Ye. Diretsahan na tayo. Nagustuhan kita. Maging lalaki ko. Paano? Kapag tumango ka lang. Iyon na ang buong pamilya Kin. Magkakaroon ka ng perang hindi maubos. At karangalang walang hanggan. Hindi mo ba minamaliit na dati akong delivery rider? Hindi naman. Sabi nga nila, huwag maliitin ang mahirap na binata. Si Ginoong Ye ay isa lamang. Dragon na biglang umangat mula sa kailaliman.
Miss Qin, alam mo ba kung ano ang hitsura mo ngayon? Ano ang hitsura ko? Para kang isang magaspang na jade na nabuksan na. Sige nga, sabihin mo. Nahulaan mo ba kung anong uri ng jadete ako? High ice type o glass type? Kailangan itong hiwain bago malaman. Kung ganoon, gusto mo bang hiwain natin para subukan? Miss Qin, alam mo ba ang isang tuntunin sa jade appraisal? Anong tuntunin? Kapag maganda ang bato, hindi ito dapat madaliing hiwain. Ano ba ang ginagawa mo rito? Umuwi ka na at matulog. Malapit na ang Jade Appraisal Congress. Mas mahalaga ang sapat na pahinga kaysa sa lahat. Yiwusi, napaka-unrestrained mo talaga. Halos ibigay ko na ang sarili ko kapalit ng impormasyon. Ang babaeng ito ay mas mahirap pa sa batong jade. Elder Hu, kailangan ninyo talaga akong tulungan. Sa Jade Appraisal Congress na ito, makakabawi ba ako, si Shen Mingyuan? At tuluyang makukuha ang posisyon bilang tagapagmana. Nakasalalay ang lahat sa inyo. Huwag kang mag-alala, ikalawang Senorito Shen. 40 taon na akong tumitingin ng mga bato. At hindi pa ako nagkamali. Ano ba si Iwusi? Kung hindi isang hamak na bata, paano niya ako maihahambing? Kung ganoon, panatag na ako. Kapag naging tagapagmana na ako, ang minanang jade pendant ng pamilya Shen, ay ako mismo ang mag-aabot sa pamilya Hu. Akala ng matandang si Hu Chayansheng. Hawak niya ang buong sitwasyon. Pero hindi ko kailanman ipagkakatiwala ang buhay ko sa iba. Pumunta ka. Suhulan mo ang mga staff ng kongreso. Gawan ninyo ng paraan ang bato ni Iwusi. Ikalawang senorito, naroon si Elder Hu. Bakit ninyo kailangang makipagsapalaran? Wala kang alam. Napakaraming kakaibang panlilin lang ni Iwusi. Nabigo na ako sa kanya noon. Opo. Aasikasuhin ko agad. Pinagtatawanan ng buong Jiangzhou ang ikalawang senorito ng pamilya Shen. Dahil nyurakan siya ng isang delivery rider. Sa pagkakataong ito, titiyakin kong hindi na siya makakabangon kailanman. Idinaraos ang Jade Appraisal Congress kada 3 taon. Ang mga kalahok ay mula sa Jiangzhou at maging sa mga nangungunang pamilya ng Jade Appraisal sa buong bansa. Ang mga pamilyang Zhao, Qian at Sun. Bawat isa ay may kahit isang national level Jade Appraiser na namumuno. Halika, ito ang patakaran. Ako ang magbubukas ng pustahan. Sariling husay ang batayan sa pagtaya sa malaki o maliit. Sino ang mangunguna sa International Appraisal Conference na ito? Sa sugalan natin patunayan ang tunay na galing. Kay Hu Chayansheng ang mata ng multo. Ang odds ay 1 laban sa 1 at kalahati. Ipinupusta ng matabang iyon ang lahat laban sa kanya. Kailangan pa bang sabihin iyon? May iisang mata ng multo sa 3 henerasyon ng pamilyang Hu. Sabi nila, nakikita niya ang 3 sapi ng bato. Hindi siya pumarito para makipagpaligsahan. Pumarito siya para umuwi na may tropeo. Nagsimula na ang pustahan sa presyo. 5 milyong piso. Talagang taga-pamilyang Shen siya. Ang tapang niyang gumastos. Nangaha si Shen Mingyuan na tumaya ng 5 milyon. Laban kay Hu Chayansheng. Ibig sabihin, kampante siya kay Hu Chayansheng. Tama ang taya ni Senorito Mingyuan. Mingyuan, tingnan mo ang huling hanay. Hindi ko pa narinig ang pangalang Wang Sugong. Hindi ko rin narinig ang tungkol sa 1 to 20 odds. Hindi iyon ang odds. Sino ba ang Yiwusi na ito? Yiwusi. Ang trabaho niya ay delivery rider at ang rating niya ay mababa. Mababang rating at delivery rider ang nakalagay sa trabaho niya. Delivery rider ang trabaho niya. Napakababa ng rating. Naghahatid ng pagkain tapos pumarito para mag-appraise ng Jade. Isang delivery rider ang dumating para mag-appraise ng Jade. Hindi ba ito katawa-tawa? Iniinsulto niya tayo. Suportahan ninyo ako sa ibaba. Namimigay lang ba siya ng pera? Kung ganoon karami ang ekstrang pera niya, mas mabuti pang itapon na lang niya sa ilog at pakinggan ang lagapa. Huwag kayong umasa sa isang delivery rider. Kung malampasan niya ang unang round, malaking bagay na iyon. Hindi ba ako nananaginip? May tumaya para sa kanya ang miss ng pamilyang Shen. 6 na milyon ang itinaya ng delivery rider. 6 na milyon ang itinaya sa akin. Kapag natalo ako, wala man lang lugar para iyakan ito. Naniniwala ako sa iyo.
Iyan ang walang limitasyong premium black card. Wala pang 100 ganito ang inilabas sa buong bansa. Una, second ang Miss ng pamilyang Shen. Ngayon naman, galing sa pamilya Qin. Ibinagsak na rin ng Miss ang black card niya. Dalawang tagapagmana ng pinakamayayamang pamilya sa Jiangsu. Parehong tumataya sa isang delivery rider. Sino ba talaga si Iwusi? Sobra naman ang suporta sa kanya. Pumunta rin si Miss Qin para makisali sa kasiyahan. Hindi ka ba natatakot malunod ang black card mo? Maliit na halaga lang ito. Kung handa kang maging lalaki ng Miss na ito, malaya mong magagamit ang black card niya. Isa laban sa 20. Kung totoong mananalo ang lalaking iyon. Ang 6 na milyon ay magiging 120 milyon. At idagdag pa ang black card na iyon. Mga ginoo at ginang. Magsisimula na ang Jade Appraisal Conference. Sa komperensyang ito, may 32 kalahok. Pagkatapos ng 2 round ng paligsahan, pipiliin ang kampiyon. Ang kampiyon ay tatanggap ng 10 milyong cash at magiging ganap na miyembro ng Jiang Appraisal Center. Tama ba ang pagkakarinig ko? 10 milyong cash. 10 milyong cash. Kung makuha niya ang kampyonato, talagang mababago niya ang kapalaran niya. Akala mo ba basta na lang nahulog mula sa langit ang kampyonato? Sa 32 kalahok na iyon, sino ang hindi eksperto sa sariling larangan? Ako lang ba ang nakarinig nito? Ang Jiang Appraisal Center. Isa itong institusyong pang-appraisal na pambansang antas. Maraming master appraiser ang buong buhay na nagsikap. Pero hindi man lang nakalapit sa pintuan nito. Mukhang hindi na makapaghintay ang lahat. Kung ganoon, ipinapahayag ko na. Ang ika-12 pandaigdigang paligsahan sa pagsusuri ng hiyas sa Jiangsu ay opisyal nang nagsisimula. Unang round, blind appraisal ng rock jade. May 50 piraso ng rock jade sa mesa. Sa loob ng isang stick ng insenso. Dapat isa-isang tukuyin ng mga kalahok ang uri, tubig, kulay at texture ng bawat bato. At isulat ang kanilang appraisal. Ang dalawang may pinakamataas na accuracy sa appraisal. Ang usad sa susunod na round. May 30 pirasong raw material. 15 ang may laman. At 5 ang makakapaglabas ng high-grade jade. Oras na. Ipasa ang mga papel. Mukhang hindi pasado ang antas ng mga kalahok ngayon. 70% lang ang pinakamataas na score. 30 bato. Sa loob lamang ng oras ng isang stick ng insenso. Hindi na masama ang umabot sa 70%. 84. 154. 204. Mataas na iyan. 239. Wang Dichen, 70%. 56%. Paano nangyari iyon? Hindi nga pala siya basta-basta. Siya ang mata ng multo. Totoo ngang karapat-dapat ang reputasyon niya. Narinig kong ang pamilya Ho ay mailihim na teknik na nakakakita sa loob ng rock jade. Mukhang kikita ng malaki si Senorito Ho. 19, 33, 19, 77. Nangunguna si Jea. 10, 40. 2.0. Layang ang unang pamilya, Cheng ang pangalawa, Yong ang pangatlo. 10.67, 10.21, 10.23. 100%. Tama lahat ng 30 bato. Ito ang pinakamataas na record sa kasaysayan ng paligsahan. 89% lang. Pero siya, perfect score agad. Impossible. Delivery boy lang naman siya. Paano naging posible iyon? Iwusi. Si Iwusi na naman. Perfect score. Iwusi. Paano mo nagawa iyon? Lolo Qin. Noong kayo ang gumawa ng mga tanong. Hindi ba't natapos ninyo rin sa loob ng isang stick ng insenso? Ginaya ko lang po ang paraan ninyo. Natuto ako at pinaunlad ko. Mabuti. Napakagaling. Talagang natuto ka at pinaunlad mo. Ginoong Ye, karapat-dapat ang reputasyon ninyo. Pampagana lang ang unang round. Ang tunay nating paghaharap ay sa ikalawang round. Ang finals. Ultimate Appraisal. 10 piraso ng raw jade. Ang dalawang finalist ay pipili ng tig-iisang bato. Bubuksan ang mga ito sa harap ng lahat. Kung sino ang makapipili ng rock jade na mas mataas ang halaga, siya ang magiging kampiyon ng paligsahan. Magsisimula na ang finals. Si Hu Chayansheng ang mata ng multo. 20 taon na ang nakalipas, 3 Imperial Green Jade ang sunod-sunod niyang naputol. Matapos siyang maging alamat sa laban na iyon, hindi na siya muling nagpakita ng galing. Narinig kong nagbayad si Senorito Shen ng 30 milyon para makuha siya. Napakalaking karangalan yan. Ito na lang na batong ito. Pakan, lumang hukay, itim na uwak na buhangin. Kompleto ang pine pattern at python bands. Ang huling nakapaglabas ng ganitong kalidad
ay ang Jade King 30 taon na ang nakalipas. Kuya Mingyuan. Si Hulaw ang kikilos. Tiyak ng lagot ang delivery boy na iyon. Ginoong Ye. Mauna na po kayo. Gusto ring makita ng matanda. Sa unang round, nakakuha siya ng perfect score gamit ang kanyang matalas na mata. Tingnan natin kung anong kayamanan ang mahuhukay niya sa finals. Ang unang piraso. Puno ng berde pero basag hanggang loob. Ang ikalawang piraso ay ice jade na may mga batik pero maputla ang kulay. Ang ikatlong piraso ay black wuxia na pinili ni Hu Qiansheng. Hindi maaaring nakapili si Hu Qiansheng ng glass species Imperial Green Jade. Talagang top tier ang kalidad nito. Ang tantiya ay hindi bababa sa 20 milyon. Napakalaki ng piraso ng Imperial Green Jade na ito. Hindi ito Imperial Green Jade. Ito mismo. Wala man lang pin pattern sa balat ng batong iyon. Ano ang kaibahan nito sa batong parang itlog ng gansa sa tabing ilog? Ano nga ba ang pinagkaiba? Ano ngayon kung perfect score siya sa unang round? Sa pagpili ng bato sa finals, tunay na galing ang kailangan. Hindi swerte. Napakapangit ng itsura ng batong ito. Ito ang batong pinakialaman na. Ang sirang batong iyon. Yibusi. Paano ka nakarating dyan? Gusto kong makita kung paano ka babagsak. Lolo Qin. Maluwag ang balat ng batong ito. Walang pin pattern at walang python band. May weathering crack na tumagos ng hindi bababa sa 3 pulgada. Malamang dead cotton ang nasa loob. Ang mga patakaran ay patakaran. Kapag napili na, hindi na pwedeng palitan. Hindi ko ito papalitan. Ginoong Ye. Pinili mo ang ganitong bagay. Hindi man lang ako ginanahan ng matanda na makipagtawaran. Wala akong ganang makipagtawaran. Napili na ng magkabilang panig ang kanilang bato. Unahin nating hiwain ang bato ni Hu Qiansheng. Ito ay uri ng salamin na Imperial Green Jade. Puno ang kulay ng glass species Imperial Green Jade. Ang ganitong kalidad. 30 taon na akong hindi nakakakita ng ganito. Konserbatibong tantiya, 20 milyon. Ginoong Hu. Napakaganda. Yibusi. Ikaw, isang delivery rider, akala mo kaya mong manalo. Ngayon, personal kong makikita. Makikita kitang lumuhod sa harap ng lahat. At hindi ka na makakabangon pa. Ginoong Ye. Ikaw naman ang susunod. Pero, ipinapayo ko sa iyo. Palitan mo na ang bato. May oras ka pa. Pinahahalagahan ko ang kabutihan ni Ginoong Hu. Pero, may isa akong bisyo. Kapag nakapagpasya na ako, hindi na ako kailanman nagpapalit. Ginoong Ye. Napakalaki ng batong ito. Saan mo sisimulan ang hiwa? Dito. 30 degree ang pahilis. Isang hiwa lang papasok. 3 sentimetro ang lalim ng hiwa sa bato. Hindi ba madudurog niyan ang posibleng laman na jade? Madudurog ito. Kung madurog, sagot ko. 3 sentimetro ang lalim ng hiwa sa bato. Sa tingin ko, 3 pulgada ang lalim nito sa lupa. Yibusi. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Bilisan mo, tapusin mo na at umalis ka na. Wala man lang bahid ng berde. Puro bato ang laman. Tama nga, basura lang ito. Tama na, tapos na. Wala nang kawili-wiling makita. Dahan-dahan. Magpalit tayo ng direksyon. Dagdagan pa ng 3%. Nakita na ninyo, di ba? Ito ang tinatawag ninyong mata ng Diyos na itinaya ninyo ng 6 na milyong yuan. Perpektong score sa unang round. Mandaraya ka siguro. Guro. Sa huling hiwa, pasok tayo mula sa gilid diretso sa puso ng bato. Diretso sa puso ng bato. Iyan ang pinakamalaking bawal sa jade gambling. Paano kung may jade sa loob? Kapag itinaga ang isang hiwa, baka masira ang buong jade. Sigurado ka ba, Ginoong Ye? Hatiin mo. May lumabas na berde. May lumabas na matingkad na berde, buong buo. Bakit puro ganitong grade ang lumalabas? High ice ang bato ni Hu Qiansheng. Hindi ito simpleng kaibahan lang. Grabe. Imperial Green na naman. Hindi naman ako nagkakamali ng nakikita, ano. Sa isang laban, nakapaglabas ng 2 premium Imperial Green Jade. Mas mahirap na ito. Parehong Imperial Green. Kung ganoon, sino ang panalo at sino ang talo? Kailangan pa bang itanong? Siyempre si Hu Qiansheng. Mas malaki ang bato niya. Malinaw na mas mataas ang halaga. Hindi.
Hindi ito Imperial Green. Walang ganitong ningning ang Imperial Green. Dragonstone ito. Tama nga. Dragonstone nga. Isang Dragonstone Jade na minsan lang makita sa loob ng isang siglo. Ano ba ang Dragonstone? Ayon sa alamat, mas mataas pa ito kaysa Imperial Green. At isang antas na mas marangal na top grade Jade. Ang tunay na emperador ng Jade. Isang siglo na ang nakalipas, may isa nitong lumabas sa old mine ng Myanmar. Kasing laki lamang ng kuko. Naibenta ito sa halagang 110 milyong yuan. At ang isang ito kasing laki ng kamao. Paano ito naging posible? Ang Dragonstone na minsan lang lumitaw sa isang siglo ay isang basurang balat lamang. Nagkamali ng tingin ang matandang ito. Tinatanggap ko ang pagkatalo ko, Lolo Kin. Sa pagkakataong ito, magreretiro na ako at aalis sa mundo. Hindi ko inakalang ang reputasyon kong pinaghirapan habang buhay ay mawawasak sa isang iglap. Tama na, tama na. Sa buong buhay ko, hindi na ako kailanman lulusong kahit kalahating hakbang sa mundo ng Jade Appraisal. Ano ang nangyayari? Senorito, masama ang nangyari. Ang staff na binayaran natin ay nahuli ng mga organizer ng paligsahan. Ano? Naniniwala akong walang dapat pagdudahan sa resulta ng paligsahan. Ipinahahayag ko na ang ikalawang Jiangsu International Jade Appraisal Conference Champion ay si Yiwusi. Yiwusi, simula ngayong araw, ikaw na ang opisyal na miyembro ng Jiangsu Jade Appraisal Center. Narito ang 10 milyong yuan na cash prize. Binabati kita, Ginoong Ye. Ay, hindi. Ginoong Ye na pala. Salamat. May isa pa akong bagay na ipahayag sa harap ng lahat. Bago magsimula ang finals ngayong araw, ang mga security officer ng conference ay nakahuli ng isang staff na kahina-hinala ang kilos. Matapos ang investigasyon, ang taong ito ay inupahan ng ikalawang batang Panginoon ng Shen family na si Shen Mingyuan upang pakialaman ang mga appraisal record ni Yiwusi. Ikaw na matandang walang hiya, sinisiraan mo ako. Ako ang ikalawang batang Panginoon ng Shen family. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Ikalawang batang Panginoon Shen. Narito ang mga screenshot ng TV at mga record ng paglilipat ng pera. Pati na ang personal na salaysay ng mga sangkot. Gusto ba ninyong ipalabas ko rito para makita ng lahat? Lolo, pakinggan ninyo muna ang paliwanag ko. Ako ang biktima rito. Siguradong si Yiwusi ang nagkandili sa akin. Gusto niyang makipagsanib sa Qin family upang pabagsakin ang Shen family natin. Lolo, naniniwala kayo sa akin, hindi ba? Alam ko na, ako talaga ang tunay ninyong apo. Kahit ano pa ang sabihin ng mga tao sa labas. Iisang pamilya tayo. Hindi ninyo maaaring kampihan ang iba laban sa sarili ninyong apo. Ang sarap sa pakiramdam. Ganoon din ang tingin ko. Matagal ko na siyang kinainisan. 3 taon na ang nakalipas. Natalo ka ng 8 milyong dolyar sa Jade Gambling. Ako ang sumagot sa lahat ng kalokohan mo. Pero wala ka man lang natutunang maghinay-hinay. Gumastos ka na naman ng 3 milyon. Para kunin si Jiang Li at agawin ang Jianbouge Pavilion ng ate mo. At ngayon, naglakas loob ka pang bumili ng mga tauhan at mandaya sa harap ng lahat. Masama ang ugali ni Shen Mingyuan. At kahihiyan siya sa ating angkan. Ngayon, sa harap ng lahat, ipinapahayag kong itinataboy ko si Shen Mingyuan sa Shen family. Tatanggalin ang pangalan niya sa talaangkanan. Hindi na siya kailanman maisasama rito. Hindi. Lolo, ako ang tunay ninyong apo. Hindi ninyo ito maaaring gawin sa akin. Nagkamali ako, magbabago ako. Talagang magbabago ako. Mga tauhan, kalagkarin ninyo siya palabas. Mula ngayon, bawal na siyang tumapak kahit isang hakbang sa Shen family. Yiwusi, hindi ka dapat mamatay ng payapa. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Wuxeru. Wusi, binabati kita. Alam ko na noon pa man na may mararating ka. Talaga, alam mo na noon pa man. Nakalimutan mo na ba? Noong nagde-delivery ka pa. Sinabi ko nang mas determinado ka kaysa sa iba. Wuxeru, hindi ko maalala na iyan ang sinabi mo. Magising ka nga sa katotohanan. Isa ka lang delivery rider. Bakit ako makikisama sa iyo sa ganitong miserableng buhay? Wusi, alam kong nagkamali ako. Niloko ako ni Shen Mingyuan. Sinuhulan niya ako ng pera. Patawarin mo na ako, please.
Magsimula tayong muli. Hindi ko ikinahihiya na dati kang delivery rider. Hindi ko rin ikinahihiya na mahirap ka. Wuxeru. May karapatan ka pa bang ikahiya ang kahirapan ko? Sabi mo kanina, niloko ka ni Shen Mingyuan. Ibig mong sabihin, pinilit ka ba niyang matulog sa kama niya sa tutok ng kutsilyo? Noon, iniwan mo ako dahil mahirap ako. Ngayon lang siya bumalik dahil mayaman na siya. Hindi iyan pakikipagbalikan. Pagre-recycle iyan ng basura. Bumalik ka dahil hindi mo na ako minamaliit sa pagiging mahirap ko. Nakatira na siya sa mansyon at mamahaling kotse ang minamaneho. Sino ka ba para umasta ng ganyan? Tao ka ba o bisikletang pinapasa-pasa? Ayos-scan mo lang ang code at umalis ka na. Wuxeru. Sinira mo ang singsing na iniwan sa akin ni na mama at papa. Dinurog mo ang huli kong pag-asa. Hindi kita mapapatawad. Chief Appraiser Yi. Ikinagagalak kitang makilala. May nakuha akong ilang impormasyon tungkol sa Moxisha. Sana ay matulungan ninyo kami at maipakita ang inyong husay sa tamang panahon. Ginoong Ye. Nais naming imbitahan kayong maging espesyal na tagapayo ng aming auction house. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, tiyak na magtutulungan tayo. Pagod ka na siguro. Ito ang victory banquet ng auction. Mas nakakapagod ito kaysa sa pagputol ng bato sa kompetisyon. Wala ka pang nakakain buong gabi. Kumain ka muna kahit kaunti. Tingnan mo, parehong nakapaligid kay Chief Appraiser Ye sina Miss Shen at Miss Qin. Pareho silang paikot-ikot kay Chief Appraiser Ye. Mabait na bata. Hindi lang pala siya may mata ng Diyos. Pati ang swerte niya sa pag-ibig ay parang sumasalungat sa langit. Miss Qin. Hindi pa naman ako gaanong gutom. Nakakasakit ng tiyan ang sobrang pag-inom. Uminom ka muna ng maligamgam na tubig. Dalawang babae, isang lalaki ang pinag-aagawan. Ito ang Jiang Zhao. Mga apo sila ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya rito. Kapag kumalat ang balitang ito, siguradong sasabog ang bilang ng mga mambabasa. Kayong dalawa. Masakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Miss Qin. Parang natakot siya sa iyo at tumakbo. Mas tamang sabihing tinakot mo siya. Dalawang babae, isang buong drama. Totoo nga ang kasabihan ng mga sinaunang tao. Ang dakilang Chief Appraiser Ye. Sa International Appraisal Congress. Hindi siya natakot kahit nakapagputol siya ng Dragonstone Jade. Ngayon, dalawang babae lang ang kinatatakutan niya. Bakit ka tumatakbo? Takot ka bang kainin ka namin? Kayong dalawa, tagapagsuri lang ako ng mga bato. Isa sa inyo ay ang dalagang tagapagmana ng pamilya Shen. At ang isa naman ay ang dalagang tagapagmana ng pamilya Qin. Hindi ko kayang mapasama ang loob ng kahit isa sa inyo. Bakit hindi muna kayong kumalma? Kalmado na ako. Yibusi. Kapag may gusto akong bagay, Miss Qin, nakukuha ko iyon. Wala pang bagay na hindi napunta sa akin. Yibusi. Mula ngayon, ang tagapagmana ng pamilya Shen ay ako. Pero hindi ko kayang itaguyod mag-isa ang pamilya Shen. Sumama ka sa akin. Miss Shen. Miss Qin. Tagasuri lang ako ng bato. Hayaan ninyo muna akong suriin ng mabuti ang bato. Bago natin pag-usapan ang puso ng tao, ayos ba? CJ, palalampasin muna kita ngayon. Pero, Yibusi, hindi ako susuko. Hindi ako nagmamadali. Sinabi ko na sa iyo. Maghihintay ako. Lolo, ang dalawang mata na ibinigay ninyo sa akin. Talaga bang para makita ko ang loob ng mga bato? O para makita ko ang tunay na puso ng mga tao?